Our topic for today is Lucas chapter 21. And without rehearsing the whole context, kasi nasabi na ni Pastor Saldi, I'm going to go straight to the actual meat of the topic. Sa Luke chapter 21, nandito mga kapatid, unang-una, ang pagbibigay nitong babaeng balo. At ang nakakatuwa rito mga kapatid, Jesus noticed. At siya'y tumunghay at nakita niya ang mga taong mayayaman na nangaguhulog ng kanilang mga alay sa kabangyaman. So, tumutunghay si Jesus. Tinitingnan niya ang mga nagbibigay. May mga tao nga namang mayayaman na nagbibigay. Nakita ni Jesus ang mahabang pila ng mga tao na nagbibigay ng kanilang offering. Kasi noong unang panahon, Sister Ne, pag nagbibigay ang tao, karangalan nilang magbigay. Amen? Kaya ngayon, nauso yung pag magbibigay ka, di ba, may mga maliliit na yung mga tarheta na from Milen from Italy with love. Noong unang panahon, ganun din, may mga naka-display. Gusto nilang pagpipila sila, naku, nandiyan na si ganito, mayaman yan, mahaba ang pila. Sa Batangas kasi mga kapatid, alam mo Sister Cecil, hindi ko alam kung uso pa ito sa amin, pero pag kinakasal, naku, yung mga nagbibigay, tatawagin, sample, ikinasal si Ne at saka si Dick, yan. Milin Ricalde, 1,000 pesos! Naku, naka-microphone, nakalista ang mga nagbibigay. Talagang pagka nga binigay mo sa 10 piso, mapapaya ka. Juan Tamad, 2 piso. Naku, tawa na ng mga tao. Bakit? 2 piso. Ang angka ay minsan sa Pilipinas, kaya dapat mamimili ka ng mga ninong at ninang na mga bigate. Talagang hahanap ka. Kasi tatawagin ang pangalan mo. Kaya lalaki-lakihan mo ang bigay. Siguro ganun ang kanilang focus para malaki ang bigay. Tatawagin ang pangalan ko, laki-lakihan mo, dagdagan mo na 1,000 para mataas-taas ang payabangan ng tao. Sa Batangas, Sister Cecil, hindi ko alam kung uso sa inyo sa Visayas. Sa Batangas, kukuhanin ka pa lang ninong, hindi ka pa na-oo ha, bibigyan ka kaagad ng 1 pigi. Yung isang hita ng baboy, naku agad, ikakabit agad sa bahay mo, naka-hanger. Ganun katindi. Meron pa mga suman, longganisa yata, kung ano-ano pa. Basta hindi ka pa nag-oo, hindi ka naman hindi ka naman makakatanggi. Abay, may 1 pigi ka na. Ay, naganoong unang panahon mga kapatid. Hindi ka naman ng 1 pigi, ikasarap-sarap talaga. Pagka ginawa mong litsong kawali, kaya ang iba, naglilitsong kawali na laang, wala na yung litsong. Di ba? Kaya nung unang panahon, payabangan ng pagbibigay. They want to call attention to their gifts. Nung unang panahon, ganun eh. Hindi kasi kagaya ngayon sa ating kinagisnan, yung mga naging Katoliko dyan, na idarating yung bag, yung buslo. Nung unang panahon, iba, Sister Cecil. Nung ibang tao, pumipila para makatawag sila ng atensyon sa kanilang pagbibigay. Pumipila. Pero mga kapatid, alam nyo, ang hinahanap ng Diyos, hindi sinabi ng Diyos na mali ang magbigay. Hindi ito about the right and the wrong. Pero ang ipinagbabawal ng Diyos o ang ayaw ng Diyos mga kapatid ay yung tumatawag tayo ng atensyon. Amen ba? Bagamat nauunawaan ko naman sa ating current na modern era ngayon na pag hindi ka naman nagbigay, sample, kakandidato ka, Sister Arlian Luso ng Masbate, kakandidatong gobernur yan. Ay dapat ngayon, sabihin mo nagbibigay ka. Dahil baka akalaan ng mga tao, wala kang ginagawa. Kasi ang mga tao ngayon, dapat laging kilala sa media. Kaya ngayon, mga kapapakang kapatid, napapansin nyo, lagi ako nag-post ng aking mga naipapanalong kaso. Dahil pag wala ako sa social media, ay di wala akong kliyente. Ay buti sana kung kagaya nyo ako, Sister Milen, na pag pumasok at lagi may bayad. Kami hindi. Amen ba mga kapatid? Ang iba sa inyo, kahit hindi napasok, amen ba? Yung si Sister Charmy,
Kahit hindi napasok, may napasok na 1,000 euro, hindi raw niya alam kung 1,000 pounds, hindi raw niya alam kung kanino. Aba, yun na nakakatuwa. Bro, may napasok na 1,000, hindi mo kilala kung saan ang galing. Basta may pumasok, yaman mo na kung saan ang galing, wala akong pakialam. Ay kami mga kapatid ay hindi. Now, kaya ngayon, yung mga tao, pag nagbibigay sila, lagi nakapublish. Diba? Para din, nauunawaan ko rin in the sense of people being notified kung ano ang kanilang nagawa. Pero noong unang panahon, ayaw ni Jesus yun. Kaya, mapapansin mo, Sister Cecil, itinuro ni Jesus, ang lahat ng ibinibigay ng iyong kanan, huwag nang malaman ng kaliwa. Ayaw ni Jesus ng bulgarang kang nagbibigay. Amen ba mga kapatid? Yun ang aral na ating natututunan ngayon. Ang sabi dito mga kapatid, Jesus saw also a certain poor widow putting in 2 mites. Nakita ni Jesus ang ating pagbibigay. Kaya kahit yan ay dadalawang piso, o kaya ay 5 duling, nakita mo yung mga 5, parang bulaklak na gumamelang ganon. Diba nakita mo yung ganon, yung parang 5. Pero nakikita ni Jesus when we give. Alam mo yung mga nalalaman ni Jesus eh. Alam ni Jesus magkano ang ating ibinigay. Bakit yung babae na yon, Sister Cecil, na nagbigay ng 2 mita? May 2 mita rito, 2 centavos. Hindi niya sinabi yung sa 2 centavo. Di ba? Kasi, hindi mo na alam mo yung mga, kaya malalaman mo ang bag maganda, Sister Ne. Pag ang bag maganda, meron ako dito binili yung bag kay Sister. Pag ang bag maganda, Sister Ne, ang lakad nila ganyan. Ano dito ang bag, mahabang. Pero pag ang bag, sample nakipagkita ka at ang bag tinatago sa likod, peke ang bag na yon. Yung bag na yon, class A o kaya cheap. Dahil itinatago. Pero pag ang bag maganda, makikita mo parang bibe, naglalakad. Nahuhuli ang puwet, ang una-una, yung bag. Nakakita ka na ng taong ganun, parang una-una ang bag. Natostar din, totoo yan eh. Sa iyo kayo may ganun eh, nauna. Bakit ka naging kuba? Anyari? Bakit ang puwet mo huli? Ang bag mo nauna. Kasi pastor, ay magandang bag. Maganda. Pag magandang bag, Sister Ne, ay ipinagyayabang. Pag ang mga bag ay pangit at luma, nasa likod. Ano nasa likod mo? Are naman ilumang bag, iba mo nang tingnan. Nahihiya. Ganon din ang pagbibigyan ng babaeng are. Kumot na 2 sentimo, at yun ay kung tutuusin, according to some calculations, yun daw ay 1% of a day's wage. Kumbaga, yung 1% na yun, for example, sa Timilen, kumikita siya ng, for example na lang, atin na magkano ang kita ng mga tao dyan sa Italy na yung pang-arawan, per araw, na normal lang, yung nagtatrabaho sa... per hour po, dito po sa lugar, depende po kasi pastor sa place kasi dito po sa amin. Depende po sa 50? lugar. 50 euros. Okay, 50 euros. Times 1%. O, 0.5. 50 centimo lang ang ibinigay niya. Amen? So, according to some calculations, ang ibinigay ng babaeng yun is 1% of the day's wage. Kasi ang 10% ng 50 is 5. Tama? O, edi yung 1%, edi kumbaga 50 centavos lang. Napakaliit. Pero nakita ni Jesus, mas interesado kasi mga kapatid ang Panginoon sa ating pananampalataya, sa ating motibo, sa ating puso, kaysa sa amount na ating ibinibigay. Hindi mahalaga yung laking-laki, pero nagagalit ka naman. Laking-laki pero hindi ka masaya. Amen ba mga kapatid? Naalala mo, Sister Cecil, yung isang born again na mag-ina
Tapos nung dumating yung mga bisita, sabi nung nanay sa anak, anak, pag-pray mo na ang mga pagkain. Sabi nung ng anak, ano pagpipray ko, nay? Ano yung pagpipray ko, mami? Yung sinabi ko sa iyo. Okay, nagpray na siya. Sabi niya, Lord, sabi po ng mami ko, sana daw po hindi na dumating ang mga bisitang ari. Lalakas kumain. Yun pala ang sinabi. Nung nagluluto, di ka nga naman sa atin nung unang panahon, kaya ayaw natin magkabisita. Minsan ang mga magulang natin bibili ng Coke, merinda, titingnan mo na, sana naman di maubos yung Coke. Gusto natin yung mga Coke noon. Ibig sabihin, mga kapatid, ang hinahanap ng Diyos yung ating puso, yung ating motibo, yung ating pananampalataya sa ating pagbibigay, hindi yung amount. Bagamat I have to add up on this, mahirap ding magbigay pag malaki ang amount. Mahirap. Sa panahon ngayon, mahirap magbigay. Nung ganun, magta-tithes ka ng mga, ang tithes mo, 250,000 a month. Mahirap. Kailangan mo talaga ng malaking pananampalataya. $250,000 every month. Hello. Matindi. Pero again, do not forget, God owns everything. Do not forget, Sister Cecil, na kaya ka nakakapagbigay o kaya ka magbibigay ng 250,000 pesos is because binigyan ka ng Panginoon ng 2.5 million. Kaya, huwag kang magdadamot sa Diyos. Pero minsan, ang laki na rin, 250,000. Malaking bahay na rin sa Pilipinas. Di ba? Nakukuha niyo ang point. Hindi basta magbigay. Because giving is the proof that you love God. It is a display of how much you love the Lord. It's not just about that God needs the money. God doesn't need the money. Kung kailangan pala ng Diyos ng pera, di sana nagpapalaglag na lang ang Diyos ng pera. Hindi kailangan ng Diyos ng pera. Ang hinahanap ng Diyos, mga kapatid, ay yung ating puso na nagbibigay sa Kanya. Hinahanap ng Diyos ang katapatan natin sa ating pagbibigay, hindi yung amount. Kaya yung babae, mga kapatid, ang hinanap ng Panginoon in verse 3 to 4, Jesus ina-assess ng Diyos ang pagbibigay, ang ibinigay ng babaeng balo. Ina-assess. Alam mo yung mag-a-apply ka ng trabaho, di ba may assessor. Ina-assess, hinusuri. Kung tama baga mga application form mo, Sister Cecil, sinuri ng Diyos ang pagbibigay ng babaeng ito. So Jesus said, truly I say to you, that this poor widow has put in more than all. Yung babae daw na ito, mga kapatid, ay nagbigay ng mas higit. Hindi sinabi ni Jesus na mas marami ang ibinigay ng babae. Kasi ang ibinigay niya lang 1% of the daily wages eh. Yung iba nagbibigay baka 1 year of the wages. Kagaya ng babaeng si Martha na nagbuhos ng isang mabangong pabango sa Panginoong Hesus. Ang sabi ni Judas, ay kung ari ibinenta, ay katumbas siya ng 1 taong sweldo. Biruin mo yon, 1 taong sweldo. Kaya makikita mo yung uri ng pagbibigay, Ate Milen. Martha gave so much. And the widow gave a little. But both became acceptable to God. Nandoon yung puso ng pagbibigay. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, kahapon sweldo ko, Tine, nagpadala ako kay Bisa at kay Pastora. Masayang-masaya ako pag nakakapagbigay ako sa magulang ko. Hindi ko naman sinasabing kailangan nila. Bakit? Saka ka lang ba magbibigay pag tumawag ang Kuya Efren? O ne, bikene men. Hindi naman gagano'n ang Kuya Efren, di ba ga? Kahit hindi magbikene men, ikaw na ang magkusa. At kaligayahan naman ng anak na magbigay sa magulang. Amen ba? Kahit ba hindi kailangan hindi na yung kailangan. Dahil ang Kuya Efren, malaki naman pala ang sabi ko kasi, nalaman ko, ang laki ng pensyon ng Kuya Efren. Kaya pala pinanser na mga kumakandidata. Ay, pero mga kapatid, ang laki pala ng pensyon. Pero alam nyo, tayo mga anak, kaligayahan nating magbigay. Kaya nauso yung kasabihan, Sister Cecil, it feels better
to give than to receive. Mas masarap ang pakiramdam ng binibigyan. Anong gusto mo? Ikaw ang bibigyan, ikaw ang aabuluyan. Alam mo yung nagbibigay mga tasampol, ito si ganitong kababayan natin, taga Roma, uuwi ng Pilipinas, walang pera kahit isang duling. Di lahat ng OFW magbibigay, magdudonasyon. Ay ako, mas gusto ko bang ako ang nagbibigay, nag-aabuloy. Kaysa ikaw ang aabuluyan. Amen ba mga kapatid? Now, inassess ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, mas marami, mas higit ang ibinigay ng babaeng ito. Nang higit sa lahat ng mga nagbigay. All of them put together combined. Ang dami-daming haba-haba ng pila at yung babae pinagkatago-tago ng 2 mita, yung parang bag na peke, itinatago sa likod, abay nakita ni Jesus Hindi naman niya tinignan, magkano dala mo? Hindi niya ginawa. Nakatungo lang Panginoon. Because whatever you bring to the treasury of God, even though you do not declare it, God sees it. Amen mga kapatid? Nakikita ng Panginoon. Kasi yung marami sa kanila nagbigay, they gave out of their abundance. Amen? Yung marami mga nagbigay noon, nagbigay dahil marami sila. Marami silang pera, excess funds. Excess money. Kung excess money, di parang sobra. Parang labis lang. Aray naman sobra aray sa iyo na. Yun. Alam mo, pagka sobra, madali mong ipamigay. Pero ang puso at ang core, yung heart ng pagbibigay, hindi yung nagbibigay kapag sobra sa'yo. Hinahanap ng Diyos, kagaya ng pagbibigay ng babaeng ito na balo, what we give is called a sacrifice when it hurts us. Yung talagang wala ka na, nagbibigay ka pa, yun ang sacrificial giving. Yung babaeng balo na nasa Sarepta na sabi ni Propeta Elias, anong ginagawa mo? Hindi ba nakikita? Nagluluto kami ng huling harina, huling subo ng harina para sa huli naming pagkain ng anak ko, para mamatay na kami. Yun yung sacrificial giving Ang sabi ng propeta, sige, gawin mo yan, pero bago kayo kumain, ako muna unahin mo. Yun ang giving. Yun ang itunuro ni Sister May nung linggo. Sabi ni Sister May, Bibi, ako ibang turo ko, nakafocus. Natatakot kasi siya. First time niya kasi magsalita sa Laws of Prosperity. Pero ang pinakabuod noong Sareptang iyon, inuna niya ang Diyos. Na huli na nga niyang subo. Kung titingnan mo sa natural, Sister Cecil, abay wala na ako, uunahin pa kita. Abay, teka muna, unahin ko muna ang sarili ko. Pero hindi, sabi ng Panginoon Ang sabi ni Jesus, seek the kingdom of God first. And all these things, everything you need, I will give it to you. Yun ang fallacy of things. Yun ang hindi nakukuha ng mga tao sa pagbibigay. Nakala nila nawawalan sila. Nakala ng mga tao nung una, ay, ang dami ko naman pera, magbibigay ako ng 1,000. Kaya nakita kami yung pinost ko kanina, Sister Cecil, di ba? Yung nakalayang Pilipino kanina na pinalabas ko. Mayaman yung babae na yung boss niya. Sabi niya, Attorney Magsino, how much money should I, kasi may tinatawag kami sa UK, Atenena, financial supporter. O rin tinatawag namin financial guarantor. Bago makalabas ang tao sa kulungan, kailangan may guarantor ka. Okay? So, pag nakulong, hahanap ka ng guarantor. Para pag tumakas ka, may garantiyang pera. Ang tawag doon, surety or financial bond. Sabi nung employer nung Pilipina, magkano ibibigay ko dyan? Sabi ko, magkano bang pera mo sa bank? Sabi niya, may pera ako sa bank. Pero, marami akong account, pero itong papakita ko sa'yo, ito lang ang laman. Alam mo, sabi ko sa kanya, hahanapin ng court, hindi ko magkano ang binibigay mo. Hahanapin ng court, magkano ang meron ka. Magkano ang... Kasi pinakita niya sa akin natin ang pera niya sa bank, 2.5 million pounds. Siguro sa pera niyo, mga nasa 3 million o 4 million euro. Pinakita niya pinakita niya bank statement. How much is the money? I have 4 million. Really? How much are you willing to give to this Filipina to be released? How much do you expect?
Maybe 250,000? Can you do that? 250,000 euro? Matindi. Eh, nakakulong ka eh. Kasi pag nakulong Sister Cecil, kaya 18 taon yan eh. 18 taon niya na talk and text yan, Sister Cecil eh. Kaya nung nagkabisa yan, ay talagang, kahit siguro linggo-linggo maglitsyon sa church. Kaya lagi nagpapagamit sa Panginoon yan kasi binago ng Panginoon ang buhay niyan eh. Hinahanap lagi ng Panginoon, mga kapatid, yung sacrifice, yung ating pagbibigay, hindi yung laki ng ating ibinibigay. Ang hinahanap ng Panginoon, yung nagbibigay ka, pero sacrificial giving. Ayaw ng Panginoon ng sobra. Kasi yung iba nagbibigay lang dahil sobra eh. Pero itong babaeng to, nagbigay out of her poverty. Wala na nga siyang maibigay, pero nagbigay pa rin siya sa Diyos. Huling subo na nga lang ng harina, ibinigay niya pa sa propeta ng Diyos. Amen ba? Yun yung hinahanap ni Jesus. Yung walang-wala ka na, pero pupunta ka pa rin sa church, kahit wala kang pamasahe, kahit maglakad ako. Okay lang. Ipinakita ni Jesus, mga kapatid, ang prinsipyo na sa Diyos, yung spirit of giving determines the value of the gift more than the amount. Yung spirit of giving. Ngayon, magbibigay ako sa Diyos kasi mahal ko ang Diyos eh. Kaya nagbibigay ako sa mami ko. Ma'am, nagpadala ko ng ganito. Mag-Starbucks kayo ni Daddy ha. Ma'am, i-treat niyo naman si Daddy. Gusto ko yun. Para habang uminom ang Kuya Efren ng kape sa Starbucks sa Batangas City, ay ari galing kay Ne. Ari galing kay Pilita. Ari galing kay Ganere sa anak kong ganon. O, edi maaalala ka ng ama mo. Maaalala ka ng magulang mo. Pag si Pastora Madeline naman, sina Chet, Sister Chet, nagpadala kay Pastor Saldi, abay, di bawat higop ng kape, di ginaalala ang pangalan mo, nakasulat ang pangalan mo sa kape. Chet. Oh. Bakit? Hindi na yung amount, magkano ba kayo isang kape? Hindi ginapakamura, pero yung value, the thought, yung spirit, yun ang inahanap ng Panginoon. At pag nagbibigay tayo, ayaw ng Panginoon na padabog na nagbibigay, yung parang guilty. Oh, binigyan na kita ha, tama na yan, last money na ito. Parang yung binibigyan tuloy, naku, kakaano naman aray, alam mo, parang binigyan ka na, pero parang dahil sa yung nagpautang sa'yo, nagbigay sa'yo, binabaoy ka, para tuloy nawawala na yung sense ng giving. O Panginoon, nagbigay na ako ng tithes ko ha, tama na yan ha. Eh kung sabihin kaya ng Panginoon, so sige, tama na rin yung 90%, hindi ko na rin ibibigay sa'yo. Tama na rin yung 10% na nakuha mo ngayon. Tama na rin yun. Natandaan mo yung isang kapatiran na nagpa-pray sa pastor, nagreklamo. Sabi niya, Pastor, ang laki ng touch na binibigay sa church na ito. Baka naman pwedeng bawas-bawasan. Pastor, pag-pray mo kaya ako? Hindi pinag-pray nga siya, Sister Cecil. Sabi ka, kapatid, tayo manalangin. Eh, nanalangin nga sila, holding nga. Panginoon, sa susunod pong buwan, ito pong kapatid ko, gusto niya pong bawasan ng tithes. Panginoon, bawasan mo na rin ang kanyang 90%. Ang gusto niya pong ibigay ay ganitong amount. Panginoon, ibagay niyo na lang po. Kung magkano po ang gusto niyang ibigay, yun na lang po ang 100% ibigay niyo sa kanya. So, pinabawasan din ng Panginoon, ng pastor, yung ibibigay niya. O, sino talo? Di ba ikaw? Kaya ayaw ng Panginoon na nagmamaktol ka. Kaya sabi ng Panginoon, God loves the cheerful giver. Pag nagbibigay ka, masaya ka. Huwag mo nang tanong kung saan ang nagpunta. Huwag yung hawak mo lagi, are ang resibo, are ang remittance. 15 taon ako nagpapadala sa iyo, nasa na ba are? Huwag mo nang hanapin yun. Ipunin mo na lang yan. Kaya minsan mga tao, walang naipon. Mga nag-a-abroad, walang naiipon kundi remittance slip. Yung mga deposit, ang dami. Ay pag binilang mo talaga, sasama ang kalooban mo, kapatid. Huwag ka na magbilang. Huwag mo nang hanapin kung saan napunta, nandun sa Jollibee, McDo at Starbucks for your info. Amen ba? Yung iba kasi, attorney, dami ko na naipon. Kaya nga, kaya ba't ka ba nandito? Kaya ka nandito sa abroad para mag-ipon, para ang mga anak mo makapag-Starbucks. Ano bang gusto mo? Anong gusto mo? Nagba-abroad ka, tapos yung mga anak mo, wala. Kaya ka nandito para medyo makaranas ng konting kasarapan, kaginawahan ng iyong pamilya. O, anong gusto mo? Yung mga noong unang panahon, di ba? Pagka ang iba nakain, ikaw itatakam-takam, nakatanghod.
Yung iba, ang bango-bango ng niluluto. Ang niluluto mo, puro galunggong, puro ganun lagi ang ulam mo. Ang gusto mo, iangat ng konti ang iyong pamilya sa kahirapan. Kaya ka nagtatrabaho. Kaya lagi kong sabi sa mga kababayan natin, huwag niyong kalimutan ang dahilan bakit kayo nag-a-abroad. Lagi niyong ilagay sa inyong kwadro, sa inyong wall, ang pamilya niyo, para hindi kayo makalimot. Yung iba kasi nakakalimot, puro hada. Puro lagi nakaporma. Ano ba kayo dito? Bay, parang parang mga bagets. May nakita ko na isang araw. Matatanda na, bagets pa, Diyos ko. Sabi ko, bay mga lola, kayo po'y magana. Saan baga ako galing? Naku, iho ako'y galing doon sa ganoon. Bagay, hindi naman sa mga maghada-hada. Pero minsan kasi, mahirap din yung laging hada-hada at magastos. Yung hada naman din sa paglabas sa abroad, buti sana kung libre. Amen ba? Now, yung gift, kaya ang tawag dito ng mga nagsusulat, yun daw, widow's gift. Biro mo, gift na yun. Yung maliit na ibinigay mo sa Panginoon, regalo mo na pala sa Diyos yun. Kailangan ba ng Diyos ng pera? Hindi. Ginagawa natin ang pagbibigay, hindi para sa Diyos actually. Yun, Mrs. Cecil, listen to this. We give to God not because God needs the money. Or it is good to God. It's not good to God. Because God doesn't need it. Giving is good for you. Because you are giving God a key to unlock the treasury of heaven. You are giving God a key to unlock the floodgates of heaven so that He can pour out so much blessings to you that there will be no room enough to contain. Amen ba? Kaya pag ako nagbibigay, pagkatapusan, sabi ni Pastora, anak, bakit ka naman kalaki ng ibinibigay mo sa amin lagi buwan-buwan? Abay, ano kang gusto ninyo? Hindi ako magbibigay. Ay talagang si Pastora namamangha sa laki. Abay, malaki yung binibigay sa akin ng Panginoon eh. Di malaki ang pagbibigay ko. Nagtataka yun. Hindi ako nagmamalaki. Pero, masaya ako nagbibigay sa Diyos. Malaki man, maliit. Kasi yung una, hindi ako nakakapagbigay. Nung una, wala akong maibigay. Ako pa nga ang pahirap sa kanila. Noong mga 2004, 2005, 2000, naranasan kong sila nagpapadala from the Philippines to UK. Ngayon naman na meron ako, bawi-bawi lang kapatid, pag may time. Bawian lang naman yan. Ngayon naman ikaw ang meron, malakas ka, ikaw naman ang magpalakas sa iba. Dati naman sila nagpapalakas sa iyo. Kaya maganda tayo mga anak, hindi nakakalimot. Huwag kayo magkaroon ng sakit sa, alam mo yung mga may kalimot, may Alzheimer, may mga demensya. Naku, yung anak ko nakalimot na, hindi na natawag. Amen ba? Kaya yung ating ibinibigay sa Panginoon, gift natin yun sa Panginoon. At ang hinahanap ng Panginoon, Sister Cecil, yung cost sa giver. What does it cost you to give? That made the gift of the widow more valuable, more memorable to the mind of Jesus, more than those giver na mayayaman. Kasi yung cost, yung amount doon sa babaeng yun, baka walang-wala na siya eh. Pero nagbigay pa rin siya. Kahit wala na siya, humanap siya ng paraan. Dati hindi ko makuha yung logic na yun eh. Kay Pastora, sabi ko, ma'am, bakit ka naman niya Sister Lucia? At saka si Sister Aneng? Di ka naman inamamalansya lang sa atin. Bakit ka naman ninyo bibigyan? Kayo ka naman, wala namang mga puso kayo. Na ganun ko pang mami, siguro mga 20 years ago, kami Mami naman, maawa naman kayo kay Sister Lucia. Sister Lucia, pagkapayat-payat, wala naman trabaho. Abay, mga kapatid, talagang, sabi ko kay Pastora, bakit ka naman mami, ihihingan nyo pa ng, kasi uso sa atin yung Sister Lucia, meron tayo kasi mga pagkakataon na, ito, si ganito, magdadala ka ng 4 na kilong baboy. Ikaw, ganito ha. Ikaw ganito ang iyong toka. May toka-toka. Yan. May toka ang tawag. Sabi ko kay Pastora, mami, ba't ka naman yan may walang trabaho, bigyan naman bibigyan iingan. Saan ka naman kukuha ng pambili ng 4 na kilong baboy? Di ba ka nga 1 kilong baboy wala? Ang sabi ni Pastora, anak, hayaan mo na. Ang Panginoon na magbibigay sa kanila. Hindi ko nauunawa yung dati. 25, bata pa ako noon eh. High school pa lang. Yun pala yun. Ito pala yung itinuturo niya. Kapag, mapapansin mo, Atene, hindi tinolerate ng Panginoon ang kahirapan.
para maging hadlang para yung babaeng mahirap na hindi magbigay sa Diyos. Hindi siya hinadlangan ng Diyos. Oy, babaeng balaw, wala kang pera, diga? Ba't kayo magbibigay pa sa kukuha? Hindi siya hinadlangan ng Diyos Hindi siya hinadlangan ng Panginoon. Hinayaan siya ng Diyos na magtanim sa kaharian ng Panginoon because God knows that when you plant to the kingdom of God, alam ng Panginoon pag nagtanim ka, aani ka. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Yun. Kasi kung lahat ng mahihirap, hindi magtatanim, di lalo na tayo naghihirap. Wala naman ako, hindi na ako magtatanim. Yun na nga Wala ka na nga, hindi magtanim ka. Yun ang logic ng buhay. Kaya ang sinabi ni David sa 2 Samuel 24 verse 24, David refused to give God that which cost me nothing. Hindi siya nagbibigay kaya sabi ni David, hindi ako magbibigay sa Diyos ng walang halaga sa akin. Di ba? Di ba may mga taong gano'n, nagbibigay ng sobra, magbibigay ng papasko sa'yo, yung pala naman papasko sa'yo, ibibigay sa'yo, papasko rin sa kanya ng ibang tao, na sobra lang sa kanya, pampasikip lang sa bahay, ara naman isikip, ara naman malaki na, ara naman masikip na sa akin, ara iyo na. Hindi yung pagbibigay talaga. Kasi walang cost. Walang halaga sa'yo. Pero ang hinanap ng Panginoon, yung puso ng babaeng yun. Hindi siya hinadlangan ng Panginoon. Amen ba? Para maranasan niyo mga kapatid ang sobrang kasaganaan sa buhay, huwag niyong katakutang magbigay sa Diyos. Lalo na sa mga tao ng Diyos. Ay sabi ng Panginoon, sino man sa inyo magbigay sa akin mga alagad ng isang basong tubig. Hindi mawawalan, hindi ko pwedeng palampasin yan nang hindi ako babawi. Sabi ni Jesus, gagantihan ko kayo ng 100 ibayo. Kung kailangan magpadala ang Panginoon ng tuni-tunilada mga tubig para sa inyo. Kasi binigay mo tubig Sabi ni Jesus, gaganti ako sa inyo, babawi ako sa inyo. Lahat ng ginagawa mo sa kapwa, mga kapatid, lalo na sa mga anak ng Diyos, hindi yan mawawala ng ganti. Amen? Nagbibigay ka, nagpapakain ka, yung mga nagluluto sa church, nagluluto, masasarap na pagluluto, at kahit na hindi masarap na luto, sige na, kasi may mga tao nagluluto talagang hindi masarap. Kung talagang yun ang kaya mo at kayo namang nakain na, wag na kayo marami pang dakdak. Kayo nakikikain na lamang, arga naman napakaalat. Kayo tumahimik na lamang. Nakikikain ka na lamang. Aalat ka pa ng aalat. Hindi ba kayo nagluto, hindi na maulit sa atin, mga kapatid? Pag kayo kumakain, isimple na lamang ninyo. Ilagyan nyo na lang ng, kumbaga sa kanin, damihan na lang ninyo ng kanin para ang pagkain ninyo, alam niyo yung pag maalat, diga, ang laging katumbas, idadamihan mo ng kanin. Sumubo ka ng isang tasang kanin, na isang kutsarang, mas na rin yun. May mga kapatid. Pero ang hinaharap ng kapatid ng Panginoon yung ating puso. Yung ating privilege ng pagbibigay. Sorry mga kapatid. Din sa amin, pag pinatay ko ang heater, napakalamig agad. Pag binuksan mo naman ang heater, sobrang init, parang masusunog. Wala ka nang puntahan, mga kapatid. At saka yun ang sinasabi ko, Sister Cecil, na we need to give because it is good for us. Masaya ako pag nakakapagbigay ako sa mami ko, sa daddy ko. Ang sarap. Ganon din kayo, mga kapatid. Pag nakakapagbigay kayo, diga, ang sarap. Nakapagbigay ako sa taong yun. Diba? Masarap ang pakiramdam pag nabibigay ka. Ayoko nung ako ang binibigyan para akong namatay, para akong inaabuluyan. Donasyon para sa ganito, nasalantaan ng ganito. Gusto kong ako na lang ang magbigay sa mga nasalantaan ng bagyo. Ano kang gusto nyo? Kayo ang tutulungan ng kapwa nyo, ng kayo ang aayudahan. Amen ba? Sa mga nasalantaan ng mga taga-Anilaw. Ayoko ng ganoon. Panginoon, ilayo mo na lamang po ang mga sasalanta, ang mga mamumuksa. Ako na lamang po ang magpapadala sa mga napuksaan, sa mga nasalantaan. Sila na lamang. Magpadala ka na lang. Ano pa sabi mga kapatid? Out of her poverty. Kasi nung unang panahon, at mababasa natin yan sa Lucas 20 verse 47, nung unang panahon kasi pag ang babae ay balo, o yung namatay ng asawa, sila ay, sabihin na natin sa ating colloquial term, hinuhut-hutan ng mga skriba. Luke 20 verse 47. Those who devour widows' houses. Kanilang hinuhututan yung mga balo kasi wala naman laban yung mga babaeng yan Yung mga babaeng mahina. Tapos balo pa, walang lalaki. Kaya kayo mga babae,
Mahalin yung inyong mga asawang lalaki. Iba rin ang may asawa talaga sa bahay. Lagi niyong palalayasin ng mga asawa ninyo outside the Colombo. Ay ano gang gusto niyo? Baka pag walang asawa sa inyo, wala ng lalaki, edi baka mapagaya ka din sa babaeng are. Talagang hinuhututan, inuuto ng mga eskriba. Kaya yung babaeng ito ay naging mahirap. Kasi nung unang panahon, lalaki lang na ang nagtatrabaho. Wala na sumusuport, ay namatay siya ng asawa. Amen ba? Parang si Naomi, nung namatay ang kanyang asawa, wala na sumusuporta sa kanya. Pero itong babaeng ito, hindi naging hadlang sa kanya na hindi siya magbigay. Kahit wala na siyang pera. At, hinamon ng babaeng ito ang normal notion ng mga tao na saka na ako magbibigay sa Diyos pag meron na ako. Di ba uso yung ganon? Ay, saka na lang. Saka na lang ako magta-travel pag yung anak ko nakatapos na. Saka na ako magbibigay kapag marami na akong pera. The widow has virtually have nothing. Wala na siyang pera. Yet, she was a giver. Nagbigay siya sa Diyos. Yun ang tinatanong kay Pastora. Hindi na ako inaawa. Talaga naging halimbawa ko si Sister Aneng. Ay, si Sister Aneng, napakapayat. Ang ginagamit pa niya pag namamalansya si Sister na yung nauso sa atin, hindi ko alam sa Bisaya kung meron kayo nun, yung parang plancha na may uling, tapos ipinapatong sa mga dahon ng saging para namamalansya. Yung, di ba, wala pa naman tayong kuryente. Eh, yun yung mamamalansya na namin, siguro dekada na. Sabi ko, Mami, si Sister Aneng, hihinga nyo, saan ka naman kukuha yan? Eh, tayo pa nga nagbibigay sa kanya ng pagkain niya. Hayaan mo, anak, ang Diyos na magpo-provide. Ganun lang si Pastora. Ngayon, naiintindihan ko na. Kaya alam niyo mga kapatid, yung mga ganyang mindset. Ano yan eh, mataas yan eh. Kaya ibig sabihin ng mga kapatid, kaya mong ma-please ang Panginoon, kaya mong mapangiti ang Diyos, kahit na ang ibinigay mo ko konti, kumpara doon sa mga mayayaman na nagbigay ng marami, kaya mo ring mapangiti ang Diyos kahit konti ang ibinigay mo. When what we give is a sacrifice to God. Yung Panginoon, ito lang, Panginoon, ang pera ko, 10 euro lang eh. Panginoon, pero ibibigay ko sa yung 1 euro. Kaya natutuwa ako sa patuto ni Pastor Saldi. Nung nakakita ng 5 euro, Panginoon, meron akong pantay. May 1 euro na ako. 1 euro is nothing to God. Yet, Pastor Saldi pleased God. Because, ang laki ng value ng 1 euro sa kanya eh. Because, she only got 5. Nakukuha mo yung logic, Sister Cecil? Eh kung binigyan ka ng Panginoon ng 1 million euro, tapos bibigyan mo lang ang Diyos ng Panginoon ng 1 euro, nasaan ang hustisya? Wala. Hindi matutuwa ang Diyos sa iyo. Kasi ang binigay mo sa Kanya kakapiranggot. Pero kung nagbigay ka sa Kanya ng 1 euro, ang binigay sa iyo ng Panginoon ay 5 euros lang, ay masaya ang Diyos. Kasi ang laki ng cost eh. You will please God when what you give hurts you. Nakukuha niyo mga kapatid, masakit. Pero kailangan ko itong ibigay sa Diyos. And, sabi nga mga kapatid, we give not because we have a lot. Alam mo, masarap sa nagbibigay. Kaya nung mga bata pa kami mga kapatid, ito ay naging advokasya ng pamilya namin. Nagpaaral kami ng mga, kaya nagkaroon tayo ng Maranatha si Kaina eh. Marami akong mga, kahit nung nagtatrabaho pa ako sa bank, nasa Pilipinas pa kami, wala pa ako sa abroad, di pa ako abogado noon. Nagtuturo na ako sa letran. And then nakapag-abroad na ako. Nagkaroon ako ng advocacy na makapagpaaral ng mga scholar. Kaya yung magiging doktora sa atin, si Dr. Jenny Kapisigan, isa yun sa mga scholar ko. Ng pamilya namin. Na pinag-aral, nagbibigay kami ng konti-konti. Hindi pa kami, hindi pa malaki ang sweldo. Pero, hindi kailangang mayaman tayo bago tayo makatulong sa kapwa. Hindi mo kailangan maging mayaman. Bakit? Paano kung hindi kayo maman? Diba? Kasi minsan ang pagyaman, swerte-swerte rin lang. Huwag mong hintayin yumaman ka bago ka tumulong sa kapwa. Give even if you have nothing. Magbigay ka kahit kukunti ang meron ka. Bakit? We give not because we have a lot.
We give not because out of abundance, but because we know how it feels to have nothing. Nauunawaan natin at timilan yung wala eh. Alam natin yung walang makain. Alam natin yung mga hindi makapag-aral dahil walang pera. Alam natin kung paano ang pakiramdam ng mga tao na walang matakbuhan. Alam mo yung, naku, saan kaya ko hanap? Saan kaya ko pupunta? Saan kaya ko hanap ng sino kaya mautangan ko din eh? Ang hirap. Yun ang magandang pagtulong. Nakikita ng Diyos yung puso ng pagbibigay mo. Yun doon ka huhusgahan ng Panginoon eh. Yung tumutulong ka na alam mo itong taong to wala namang pambayad, tutulong ka pa rin. Sige lang. Sabi ng Panginoon, when you give to the poor, Sister Cecil, sabi ng Panginoon sa Proverbs, you are lending to God. May lending business ka. Alam mo yung lending, di ba, Sister Cecil? Nagpapautang ka sa Diyos. Nagbibigay ka sa may hirap, o sige. O, sabi ng Panginoon, nagpautang ka sa kanila, nagbigay ka sa kanila sa may hirap, utang ko yan sa'yo. At pag bumawi ang Diyos at timilin, hindi naman pwedeng yung binigay mo, ganun din lang ibibigay ng Diyos sa'yo. Hindi papayag ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, nagtanim ka ng, tama ang pagtatanim, ang law of giving. Mapapansin mo ang cycle of life, Sister Ne. Nagtanim ka ng isang kasoy, ng isang butong kasoy, di ba? Nagtanim ka sa lupa. Ang bunga niyan, ang Panginoon ba, isang kasoy lang din ba ang aanihin mo? Di ba hindi? Yung isang butong itinanim mo, pag yan ay naging puno, daang kasoy ang kayang ibunga niyan. Isang palay, maraming suhay. Isang daang ibayo. Ganun ang buhay. Magtanim ka ng mabuti. Magtanim ka ng mabuti sa kapwa. Kasi baka yung 10 ibinigay mo, Sister Arlene, yung ibang ginawa mo ng mabuti. Kasi ang batting average palagi niyan, laging 10 to 20% ang babalik. Kaya sabi ni Brother Solomon, Haring Solomon sa Ecclesiastes, cast thy bread to the seas. Cast thy bread to 7 seas. No, not 7. Make it 8, sabi niya. Bakit? Ang logic doon, Sister Cecil, pag nagtatanim ka, damihan mo ang tanim. Kasi hindi lahat ng itinatanim mo, tutubo. At kahit tumubo yan, baka hindi mo mapakinabangan. Sa paggawa ng mabuti, damihan mo ang ginagawa mo ng mabuti. Dahil hindi naman lahat ng gagawa mo ng mabuti, babalik sa iyo eh. Jesus confirmed this. Pinagaling niya ang 10, isa lang ang bumalik. So, laging ganun ang ratio niyan. 1 out of 10, babalik sa iyo. Kaya magtanim ka ng 10. Sa 10, huwag mong asahan lahat yan. Kaya yung iba sa Pilipino, ang ibang mga anak, mga mag-asawa, di ba? Nag-aanak ng 10. Kasi baka isa sa 10 mag-alaga sa kanila. Di ba? Yun lang naman ang logic dyan eh. Kaya paramihan sa Pilipinas ng anak, 10 lang na nyo, 12. Buo ang team ng basketball, may cheerer pa. Yun ang logic. Kaya yung mga mahihirap, sila pa ang daming-daming anak. Yung mga mayayaman, ilan na nyo? Isa lang. Mahirap magpalaki. Yung mayayaman, hirap na hirap. Yung magtitinda ng chicharon, balot at mga penoy, nako, ang daming mga anak. Mind you, wala silang pakialam sa family planning. Family planting ang alam nila. Amen ba mga kapatid? Ganun sila katindi. Sa pagtatanim, ganun din. Dadamihan mo. Dadamihan mo ng pagtatanim kasi para pa nag-a-apply ka. Pag nag-a-apply ka, damihan mo ang apply. Kasi hindi naman isang in-applyan mo, yun agad sasagot sa iyo eh. Magpadala ng maraming CV, ng resume. Tanim ka ng tanim ng mabuti sa kapwa kasi baka mamaya itong nataniman mo mabuti, hindi naman pala sa magpapasalamat sa iyo. Dito, baka ito po pwede. Ganun ang buhay. Kaya tinuturo ng Panginoon sa atin ang maging farmers tayo ng kabutihan. Amen ba mga kapatid? Itong babaeng to ay halimbawa sa atin. Na kahit wala siya, kakunti ang meron siya, natuto siyang magbigay sa Panginoon. Mga kapatid, last 10 minutes, okay lang po? Now in verse 5 to 6, ito naman yung nagsalita si Jesus patungkol sa mga darating na mga panahon. Yan, very timely. May mga bagong mga pastor ngayon.
I am the anointed one, the appointed one. Kanya-kanya mga pangalan sa kanilang mga sarili. Sabi ko kay Bishop, Dad, ano kaya? Lagay mo kayo sa pangalan mo ngayon, ano? Lino Magsino, the chosen, the only, the begotten, the brother of Jesus Christ. Maraming ganun, nilalagyan ng iba't ibang mga title. Kung mga taga-Bisaya, anong title mo? O, itong title ko, the chosen, the only. Amen ba? How it was yung mga nung unang panahon, mga kapatid, yung templo ay masyado napakaganda. May isang historian, Josephus, ang nagsabi na yung outside, yung fasad ng templo ay na kukuberan daw ng mga ginto. Na pag ito ay tinamaan ng sinagdang araw, mga kapatid, sobrang liwanag. Sobrang ganda. At nung unang panahon, mga kapatid, maraming mga Hudyo na yung templo naging idol na nila. Na yung templo naging parang mas mataas pa sa Diyos. Mismo. May mga ganun eh. Kaya pa nagpunta ka ngayon saan ka galing ngayon? Vatican. Parang ganun eh. The Vatican in Rome. Parang mas malaki pa siya sa Diyos. Kaya nung nakapasok ako doon sa Vatican, napakaganda talaga ng Vatican. Iba? Nakita ko si Pope Benedict yata yun. Ibang-iba. Parang lumaki pa sila sa Diyos. Parang naging mas spectacular pa sila sa Diyos. You see, mga kapatid, maraming bagay sa ating buhay ngayon ang nagiging idol ng mga tao. And sometimes, mas nahihigitan na ng mga kumikinang-kinang na ito ng buhay ang Diyos mismo. Mas malaki na sila sa Diyos. Some people admire the gifts more than the giver. Some people admire the creation more than the creator. Ayaw ng Diyos ng gano'n. Mas gusto ng Panginoon, kahit anong ganda ng templo na yan, anong ganda ng fasad na yan, maraming ginto yan, pero dapat mas malaki ako dyan. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa first commandment, sa 10 commandments, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your body. Pero noong unang panahon, mas naging higit yung templo eh. Mas naging malaki pa. Amen ba? Kaya ngayon, minsan tinatanong ko rin yung, siguro, may logic din yun. Yung iba mga pastor, masyadong pinapalaki ang pangalan nila. Diba? Minsan, ilalagay mo na lang, Lita Masangkay International. Oh. Sinong napupuri? Saan ka atin? Doon sa Lita Masangkay International. Hindi na ang Panginoon eh. Nawala na yung Diyos. Ang church na mas malaki sa Diyos. Di ba? Pero may lalagay Priscilla Irabon Church Ministry International, Global, Worldwide, Intergalactic. Ano ito? Masigit ka pa sa Diyos. Ayaw ng Diyos ang ganun. Kaya si Bishop, ayaw niyang baguhin yung pangalan natin. Nagkaroon na dati ng discussion noon. Dad, gawin kaya natin Lino Magsino Intergalactic, Milky Way, lahat ng buong planeta. Hindi. Sabi ni Bishop, ni Pastor, hindi. Doon lang tayo sa ating calling. Ganon din tayo mga kapatid. Kahit anong mga kumikinang-kinang sa buhay natin, kahit anong mga magagandang bagay sa buhay natin, hindi dapat yan makapagpalaki pa sa Diyos. Amen? Kahit anong yaman mo, kasi mawawala yan eh. Makinang lang yan ngayon. Kaya di ba, pag ang isang bagay, bagong bili mo, bago tagun-tago ka, yung sapatos, pag nasuot mo, tagun-tago, nakakaon pa. Pag naka-isang linggo, dyan na lang yan, kahit pagpatong-patungin mo, isang ganun eh, pagka bagong suot mo, di ba, ayaw matapakan yung sapatos mo. Ay! Bago itong sapatos ko, nakabaga. Nako, pag naka-isang linggo, isang buwan, nilalagay mo sa putikan, sa araruhan. Dahil bago. Lahat ng bagay ay naluluma. Yung ganda, naluluma. Di ba? Pero ang isang bagay na hindi maluluma, yung salita ng Diyos. Amen. Ang pangako ng Diyos
Yung pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan, hindi naluluma yun. Ano pa sabi mga kapatid? Last 13 minutes, I will be on time. At sinabi ng Panginoon na darating ang mga bulaang propeta. Jesus said, take heed that you not be deceived. Makinig kayo na huwag kayong malinlang sapagkat marami ang darating sa aking pangalan. Ako, I am He. I am Jesus. I am God. And the time has drawn near. But Jesus said, do not go after them. Huwag kayong maniwala sa kanila. Maraming darating mga kapatid na ganyan. Manlilin lang. When you hear of wars, sabi ng Panginoon, kapag nakarinig kayo ng mga gera, wars, and commotions, do not be terrified. Pag nakarinig kayo ng gera, nakarinig kayo ng mga kaguluhan, stampede, sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Kahapon, may lindol na naman sa Taal. O yung lindol, earthquake rather. O volcanic eruption, nagbabadya na naman daw. Pero sabi ni Jesus, for these things must come to pass first. Ito mga bagay na ito, kailangan mangyari muna. Pero sabi ni Jesus, but the end will not come immediately. So hindi pa ito ano pa lang to. Kumbaga sa main course at Milen, appetizer pa lang. Wala pa ang main. Wala pa yung pamutat, kumbaga sa ating sa dessert. Ito ay, kumbaga ano pa lang to, pampagana pa lang. Pampasarap. Ito pa mga kapatid, gusto kong tapusin to. Darating ang taghirap. Pero alam nyo kahit taghirap, napansin mo sa dalawang taon natin na itong pandemic na ito. Wala naman naghirap sa atin eh. Tingnan yung ating mga weight, ang mga waistlines. Meron ba naging malnourished sa atin? Hindi naman nagbago. Oh, mapapansin mo mukha. 2 taong pandemic, wala kang makikitang taong naghirap. Lalo natin nakita ang pag-ibig ng Diyos. Lalo natin nakita na, ay, may Diyos nga. Kasi 2 taon, yung mga Pilipino walang trabaho pero nabubuhay. Muwi ka sa Pilipinas. Puno ang Jollibee. Puno ang McDo. Puno ang Chowking. Anong pandemic? Wala yung sarap ang pagkain dito ng halo-halo. Wala silang pakialam. Nandoon lagi ang pagpupuno ng Diyos. Amen ba? Ano pa ang sabi dito mga kapatid? Darating ang mga panahon, you will be betrayed even by parents and brothers, relatives and friends, and they will put some of you to death. And you will be hated by all for my name's sake. But not a hair of you, not a hair of your head shall be lost. By your patience, possess your souls. So darating ang panahon mga kapatid, na maraming tao, maraming mga Kristiyano ang magkakaroon ng kalaban kahit sa loob ng iglesia at sa labas ng iglesia. May mga taong ipagkakanulukay. May mga taong magiging kalaban mo, magiging traidor sa pananampalataya. Totoo yun. Dati mong kasama sa church, bigla na lang mawawala. Sisiraan ka. Minsan naman kahit anong gawin mo sa tao, sisiraan ka palagi. Pero kahit siraan ka, sige lang. Sabi ng Panginoon, don't stop in doing good things. Because ang Panginoon, alam naman niya ang kwento. Amen ba? You will be hated for my name's sake, sabi rito. Bakit may mga taong ayaw nila ng pag-ibig ng Diyos? May mga taong ayaw nila ng kabutihan ng Diyos. Meron kami, Pastor Saldi, dati, siguro mga meron kaming mga, ito lang kapatid, ang diretsahan lang tayo, real talk tayo, kasi ito talaga nangyari sa amin. May mga dati, siguro mga 10 years ago, o mga 15 years ago, meron kami pinatira sa bahay namin. Yung bahay namin, Sister Ne, sa London, yung time na yun, sasabihin ko maganda ang bahay namin. Maganda, kasi maganda ang location. Napakaganda ng location. Swerte lang, sinuwerte lang tapat na yun. Merong, ang renta dito mga kapatid, Sister Milen, pag ikaw ay nagrenta sa ganung klase ng area,
siguro, pwede kang magrenta siguro ng mga 1,200 euro per month. Yung room lang na yun ha. Kasi maganda siya eh. Magandang location, magandang bahay, nasa magandang neighborhood. May pinatira kaming kapatiran kasama natin sa church. Talaga ito, diretsahan to mga kapatid. Alam mo yun, hindi nagbayad yun. Hindi. Ang usapan lang, kapatid ha, ito ang bayad mo ha. Kung hindi ka magbabayad, sabi ko, huwag ka na magbayad. Ganito na gawin mo. Alagaan mo na lang anak ko. Nako, mga kapatid. Darating ng bahay namin at Tilita, alas 11 na ng gabi. Siyempre, nagtrabaho. Papasok sa trabaho niya, 6 o'clock in the morning. Ano pang mapapala namin? Eh, alangan namang, oy, hating gabi, halika, mag-alaga ka ng bata. Wala kang ginagawa. Naku, 6 na buwan na tumira. Pakain. Siyempre, kapati rin. Pastor ka eh. Ano ko? Pastor, dapat ganto-ganto. Siyempre, pakitang gilas ka. Kasi pastor ka eh. Born again ka eh. Gusto mo laging, kailangan, tayo mag-aaway ha. Kasi makamalaman nilang ano tayo. Ganun lagi. Meron tayong ganung aura na dapat ingatan. Diyos ko, mga kapatid, 6 na buwan kami hindi nag-aaway ni Sister May. Dr. Miguel, tayo mag-aaway ngayon. Hindi ngayon. May kapatiran tayo sa bahay. Pinapatawa ko lang kayo mga kapatid kasi alam kong ano na kayo eh. Pero alam mo yon, hindi siya nagbayad. Alam mo nung umalis at timilen, ang dami pang sinasabi sa amin. Ganto-ganto raw, ganto-ganto raw. Kaya kahit anong gawin mo sa kapwa, kahit anong mabuti, kahit siguro pakain mo ng buong katawan mo, sabi nga ni Pablo, wala pa rin makikita mabuti. Ang laging nahahanapin ay ang masama. Meron mo yan ha. Kaya, pero, gumawa ka pa rin ng mabuti. Hindi nag-i-stop yun. Pero alam niyo ang sinasabi ko, sa maaaring kayo, nakagawa kayo ng mabuti sa kapwa. Nakapagpautang na kayo, nakapagbigay ka na, pero ikaw pa rin masama. At ito talaga yung nangyayari. You will be hated by all for my name's sake. Kasi may mga tao talaga, ayaw nila ng kabutihan. May mga tao ayaw nila ng pag-ibig ng Diyos. May mga taong ayaw nila ng pagmamahal ng Diyos. Kaya kagagalitan ka nila. Amen ba mga kapatid? Now, lastly mga kapatid, by your patience, possess your soul. Basahin natin mga kapatid sa Tagalog para meron tayong magandang ending. Datapwat at kayo kapuputan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Kasi may mga tao magagalit dahil sa pangalan ni Jesus eh. At hindi mawawala kahit isang buhok ng inyong ulo. Ibig sabihin natin eh, kahit mangyari ang lahat ng mga testing ito sa buhay natin, pero hindi ka magagalaw. Sabi ng Panginoon, hawak kita, sagot kita. Aking ka lang, sabi nga ni Fernando Po Jr. At saka ni Susan Roses, ang tandaan niyo, mga 1980s. Yung mga matatanda dyan, hindi nyo kilala. Sa inyong pagtitiis, sabi ni Jesus, ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Mga kapatid, ito tapusin natin. Napakahirap na dito mga kapatid sa pag nasa lontong ka. May isang kliyente ako nung few days ago, nasa court kami. Sister says, sabi ng home office lawyer, sabi niya, Judge, this British man, he can live with his wife in the Philippines. Nasa court kami natin eh. Sabi ng judge, Mr. Magsino, what can you say about what the home office lawyer said? That your client can go to the Philippines and live there? They can live there together? Sabi ko, ma'am, no. Why? Ma'am, Judge, the British citizen is a central heating engineer. In the Philippines, madam, for your information, the Philippines is a hot country. We don't need a heating engineer. Wala kaming heating engineer. Sa sobrang init na sa amin, pati ba namang heating engineer na yan, kakailanganin pa namin. In the United Kingdom, maybe we need here, but in the Philippines, we need aircon specialist. Hindi namin kailangan ng heating. Mainit na nga sa amin, mag-heating engineer ka pa. Therefore, kapag yung British na hindi lang sa Pilipinas, walang trabaho yan. Manghihingi yan ng pera sa gobyerno.
Hindi niya magagamit kahit kailanman ang kanyang hanap buhay. Sabi ng judge, I agree. Panalo ako mga kapatid. Anyway, balik tayo, papatalastas lang yan. Isa lang yan sa mga, kasi minsan pag nasa court ka mga kapatid, brain talagang iikot yan eh. Sabi na, bakit? Pwede naman pala siya magtrabaho? Hindi. Sabi pa ng government, and he is a plumber. Tubero. Sabi ko sa kliyente ko, you, Mr. British man, are you know plumbing? No. Yes, I'm but your certificate here says you are a certified heating engineer and plumber. Eh di marunong ka mag-plumbing? Sabi ng British, no. It's only a title, but I don't know how to do plumbing. Sabi ko, how long does it take for you to study plumbing again? Maybe 3 to 4 years. Madam Judge, in the Philippines, we don't have a plumbing school. Kasi sa UK, may mga school ng plumbing, may mga tuturuan ko paano magkabit ng mga tubo. Ako hindi magaling magkabit ng tubo. Si Pastor Sadi magaling magkabit ng mga kasi nasa construction industry yan eh. 3 taon. Sabi ko, Madam Judge, this man is 65 years old. If you ask him to study again in the Philippines where we don't have that school, wala siyang trabaho doon. 3 taon, wala siyang trabaho. Kaya mga kapatid, napakainit sa lugar na ito, sa bansang ito. Mga kapatid, last topic, last 2 minutes. Yung sinasabi mga kapatid ng Panginoon dito, na sa inyong pagtitiis, kailangan nagtitiis tayo. Ang mga Kristiyano talaga mapagtiis, nagtitiis, matiisin. Kaya nung ikaw ay kinasal, Brother Dick, kay Sister Epelita, kayo nagbigay ng iyong wedding ring, ng iyong engagement ring. Isa pang ring dyan, Brother Dick, enduring. Nagtitiis, enduring. At last, Brother Dick, kasama din dyan ang suffering. Isa pang ring din yan, yung suffering. Ring din yan ang pagsasama. Kaya kayo mga nagpapakasal, attorney, gusto ko magpakasal, abay kapatid, mag-isip-isip ka. At hindi basta magpakasal. Kailangan nagtitiis. May pagtitiis. Baka, ang ganda na oo nga, magtitiis ka naman. Pero doon sa pananampalataya, sa inyong pagtitiis, kailangan ng isang Kristiyano ay nagtitiis, sabi ni Jesus, ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Kasi darating ang Panginoon, Sister Cecil, manghihina at manlalamig ang pananampalataya ng bawat isa. Darating yun. Manlalamig. Sabi ni Jesus, sa mga huling sa huling mga panahon ng buhay, maraming pag-ibig. Ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Manlalamig, kagaya ito, nanlalamig tayo. Hindi mo alam, sala sa init, sala sa lamig. Alam mo yung kata ng Apo Hiking Society? Yung sala sa init, sala sa lamig. Pero sa inyong pagtitiis, ay may pagwawagi ninyo ang inyong kaluluwa. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? At dito ako matatapos. Kailangan mga kapatid, yung pagtitiis na ito, mga kapatid, ay hindi lamang yung nagtitiis na para ka naghihintay. Yung pagtitiis na ito, Atene, ay yung ikaw ay nagsisikap, nagtsatsaga, na kahit mahirap, nagtitiis ka. Mahirap naman talaga eh. Naku, mahirap naman yun eh. Ano ba ang gusto mo? Ano ba trabaho ang madali? Ang isang Kristiyano, nagtitiis, nag-i-endure, nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Dahil kapag ikaw ay nanlamig, Sister Cecil, sayang ang pinasimulan mo. Nandito ka na eh. Kumbaga, nandiyan ka na sa tamang daan. Mga kapatid, hindi yung tamang daan ito nasa TV ha. Hindi ito yung mga nanonood ng tamang daan dyan. Baka napapanood nyo ay maling daan o 5 daan. Kasi may iba-ibang daan yan eh. Lalo sa election niya, Sister Ne. 5 daan. Amen ba? Kaya, pag nanonood kayo mga TV, Sister Cecil, titingnan mo kung tama bang daan. Ang sinasabi kong tamang daan, itong ating pananampalatayang ating naririnig ngayon, we are in the right path. Kasi nababasa tayo ng Bible. Itong ating binabasa, Biblia. Si Jesus ang nagsasalita. Nasa tama ka na eh. Nasa tumpak na pananampalataya ka na. Na kung tayo ay magtitiis, magtitiwala sa Panginoon, ay Panginoon, hanggang sa wakas, dito ako. Kaya lagi kong sinasabi, Pastor Saldi sa Maranatha London, maratingan kayo ng Panginoon sa church na ito. Yung sa church na ito. Bakit? Dito walang 500 eh. Walang sinasabing ganito, ganyan eh. Bakit? Kaya ganun ang pagtitiis natin. Kaya sinasabi ni Jesus, ang inyong pagtitiis ang
sa inyong pagtitiis ay may pagwawagi ninyo ang inyong kaluluwa. May pagwawagi mo, mananalo ka sa buhay. This because you are trusting God, you are enduring and believing sa mga pangako ng Diyos, yung eternal life na pinangako ng Panginoon. Doon ka mananampalataya, doon ka mananangan sa salitang yun, sa pangako niyo ng Panginoon, na hanggang sa wakas. Kahit pa, Panginoon, abutin ako ng mahabang pagtitiis, mahirap ito. Laging gising, parang si Sister Presit, si Sister Elma Adaro, tamo, magkadikit pa ito sa aking ito, shoulder to shoulder itong dalawang ito eh. Yan, kumbaga siguro sa klase ito eh, 99.9%. Maraming na-absent sa Italy, aring dalawang ari sa Pilipinas, gising. Sa London, may mga na-absent, aring dalawang ari, gising. Sa main church, may na-absent, aring dalawang ari, gising. Kumbaga, sabi nga matatanda, Sister Ne, kung may uuna na sa dalawang ari, dalawang ari susunod na. Amen ba? Kaya nagtitiis. Ang pananampalataya, ang magagandang bagay sa buhay, pinagtitiisan, pinagsisikapan. At sa ating pagtitiis na ito, mga kapatid, nakikita ng Panginoon, karapat dapat tayo. Hayaan natin sa ating pagtayo ay dumating na sa buhay na yon, mao naman, mamatay man tayo sa buhay na ito, o dumating ang Panginoon na buhay tayo, the word that Jesus Christ will tell you, well done, my good and faithful servant. Yan ang gusto kong marinig ninyo sa Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, isang magaling at tapat na alipin. Amen ba? Nagtiis, nagsikap, na hanggang sa huli, mga kapatid, ano sabi ng Panginoon? Those who endure until the end. Yung nagtitiis hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas. Amen? Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. God bless you po, Pastor Saldi. Salamat po.